Naniniwala ang isang maliit na terrier na nagngangalang Reggie na ang bawat araw ay ang pinakamagandang araw dahil sa palagay niya nakatira siya kasama ang pinakamahusay na may-ari sa mundo, isang lalaking nagngangalang Doug. Sa totoo lang, si Doug ay isang bulok na lalaki anak na napupuot kay Reggie. Pinili siya ng girlfriend ni Doug bilang isang tuta, ngunit nang pumasok si Reggie na may dalang pang ilalim na damit ng ibang babae, nakipaghiwalay siya kay Doug at sinubukang isama si Reggie. Pinipigilan lang ni Doug si Reggie para inisin ang kanyang kasintahan. Madalas na sinusubukan ni Doug na talikuran si Reggie sa pamamagitan ng paghahagis ng bola sa isang field at itaboy kapag tumakbo si Reggie para saluhin ito. Si Reggie ay laging nakakahanap ng daan pauwi, kaya si Doug ay nagmamaneho ng 3 oras papunta sa lungsod, kaya si Reggie ay walang paraan para makauwi. Gumagala si Reggie sa mga eskinita at nadiskubre ni Finn, isang Rottweiler, ngunit natakot si Finn ng Bug, isang mas maliit na Boston Terrier. Dinala ni Bug si Reggie, at pagkatapos marinig ang kanyang kwento, napagpasyahan ni Bug na si Reggie ay naliligaw na ngayon, sa kabila ng katotohanang naniniwala pa rin si Reggie na may malasakit si Doug sa kanya. Dinala ni Bug si Reggie sa isang parke ng aso at ipinakilala siya sa kanyang mga kaibigan. Nariyan si Hunter, isang Great Dane, na dati ay isang asong pulis, at si Maggie, isang Australian Shepherd na may hindi kapani-pani walang pang-amoy. Ipinakita ng 3 aso kay Reggie kung gaano kasaya ang maging isang naliligaw, mula sa pagpulot ng mga scrap ng pagkain na ibinabagsak ng mga lasing, hanggang sa pagtikim ng kanilang natirang beer, at maging sa paghukay ng mga walang buhay na bagay. Kapag pinalaki ni Reggie si Doug, napagtanto ng iba pang naliligaw na hindi siya minahal ni Doug. Nagpasya si Reggie na bumalik sa bahay ni Doug para maghiganti sa pamamagitan ng pag-alis sa isang bagay na pinakaiingatan ni Doug, ang kanyang pototoy. Sumasang-ayon ng ibang mga aso sa misyon at sinusubukang hanapin ang kanilang daan pabalik sa bahay gamit ang mga pahiwatig mula sa mga alaala ni Reggie. Sa kanilang paglalakbay, dinala sila ni Maggie sa isang county fair kung saan maaari silang magnakaw ng pagkain. Matapos makahanap ng pagkain ng mga aso, nagulat sila nang magsimulang tumunog ang mga paputok na iniisip na inaatake sila. Nagagawa nilang makatakas kahit papaano. Ang mga aso ay pagod at gutom sa susunod na araw. Nagsisimulang magreklamo ang Bug, tulad ng isang lawin na lumulusot pababa at inagaw siya pataas. Habang umaakyat ang lawin, nakakapit si Reggie sa kanyang binti. Sina Reggie at Bug ay bumagsak sa isang puno, pero okay lang sila. Ang mga aso ay napupunta sa mas malalim na kagubatan kung saan nakatagpo sila ng isang bungkos ng mga kabute. Kinakain nila lahat at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang magkaroon ng malakas na guni-guni. Nakikita ni Bug ang isang sopa na dati niyang umbok at tinatawag na Dolores habang sina Hunter at Maggie ay nagkikita sa magkaibang mga animation. Iniisip ni Reggie na tinatawag siyang mabait na bata si Doug. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang kulungan ng kuneho at sa pag-aakalang sila ay mga laruan, nagsimulang makipaglaro sa kanila. Kapag bumaba ang mga aso mula sa kanilang taas, kinilabutan sila nang matuklasan nila na nilaltol nila ang aktwal na buhay ng mga kuneho hanggang sa mamatay. Ang mga ligaw ay natagpuan ng isang asong pulis na nagngangalang Rolf na dating nagtatrabaho kay Hunter. Hinahanap ng mga asong pulis ang isang nawawalang Girl Scout na nagngangalang Riley at nag-aalok si Maggie na gamitin ang kanyang mga kakayahan upang tumulong, ngunit ang mga ligaw ay nalinlang upang mahuli sa pamamagitan ng kontrol ng hayop at dinadala sa isang libra. Sa pound, inihayag ni Bug na minsan siyang pag-aari ng isang batang babae na nagngangalang Emma, na tunay na nagmamahal sa kanya, ngunit pagkatapos niyang aksidenteng matapakan siya, kinagat ni Bug ang kanyang binti at ipinadala sa isang kill shelter. Nagawa niyang makatakas. Pagkatapos ay sinubukan ng mga aso na humanap ng paraan palabas, muna sa pamamagitan ng paggamit ng malaking naninigas na ari ni Hunter upang ikabit ang mga susi patungo sa kanila, ngunit hindi ito gumana. Napagtanto ni Reggie na ang gwardya, si WLLY, ay kailangang pumasok at linisin ang mga kulungan kung sila ay dumi. Hinihikayat sila ni Reggie na tumae para sa kanilang kalayaan. Ang dumi ng mga aso sa buong lugar, pinilit si Willie na pumasok at nahuhulog sa turds na nagpapahintulot sa mga aso na makatakas. Ang mga ligaw ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pabalik sa bahay ni Doug, ngunit napansin nila si Reggie na nagpipilit na dalhin ang kanyang bola ng tennis. Inamin ni Reggie na naniniwala pa rin siyang nagmamalasakit si Doug sa kanya. Pagkatapos ay gumawa si Reggie ng panunuya sa Bug na sinasabing kasalanan niya ang pagtatapon sa kanya ni Emma. Pinunit ng Bug ang bandana na isinusuot ni Reggie sa kanyang leeg at naghiwalay sila. Humiwalay ang Bug mula kina Hunter at Maggie at tumungo sa kakahuyan. Natuklasan siya ni Riley at nilapitan siya, ngunit tumanggi siyang lokohin ng ibang bata. Nagsimulang umiyak si Riley at hindi mapigilan ni Bug na aliwin siya. Nakilala niya siya at tinawag sina Hunter at Maggie na tumatawag sa mga aso ng pulis.
Si Riley ay iniligtas ng mga awtoridad at sa kabila ng pag-uusig sa kanila kanina, pinasalamatan ni Rolf ang mga aso sa kanilang tulong. Pagkatapos ay natuklasan ni Maggie ang bandana ni Reggie at inutusan sina Hunter at Bug na sundan siya upang mahanap ang kanilang kaibigan. Si Reggie ay bumalik sa bahay ni Doug, ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niyang tama ang kanyang mga kaibigan tungkol kay Doug. Nakita niyang nag-iisa si Doug at nagbigay ng talumpati tungkol sa kung paanong hindi siya naging masamang aso at si Doug ay isang masamang tao lamang. Pumikit si Doug at nagpasyang patayin si Reggie para mawala siya. Kumuha siya ng paniki, ngunit sinira ni Hunter ang pinto at itinapon ang kanyang kono. Tinulungan ni Hunter at Maggie si Bug na patumbahin si Doug. Pagkatapos ay kinagat ni Reggie ang pototoy ni Doug at dumaikit si Hunter sa bibig ni Doug. Pagkatapos ay nasunog ang bahay dahil sa isa sa mga bong ni Doug at tumakas ang mga aso. Nang maglaon, ikinwento ni Reggie ang nangyari sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Si Hunter ay muling sumali sa puwersa ng pulisya habang si Maggie ay inampon at dinala upang gamitin ang kanyang mga kasanayan kasama ang mga asong pulis. Nagsisimula rin sila ng isang sexual na relasyon at ginagawa ito ng regular na estilo. Ang Bug ay pinagtibay ni Riley at mas masaya kaysa dati. Pinili ni Reggie na manatiling naliligaw para gabayan ang iba pang nawawalang aso na mahanap ang kanilang daan sa buhay. Ngunit binibisita pa rin niya si Bug sa bahay ni Riley at nagustuhan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Liam na nagsabi kay Reggie na siya ay isang mabuting bata. Si Doug ay nasa ospital at sinabihan na hindi na nila kayang muling ikabit ang kanyang pototoy. Maraming salamat po sa panonood.